Okay, so tayo ay nagbabalik mga students para sa isa na namang video lecture. Ang topic natin sa ngayon ay inclusions from the gross income. Okay, ano nga ba ang ibig sabihin ng inclusion? From the word itself, included. So, ang mga pag-uusapan natin dito ay yung mga included sa gross income. So, isa sa mga problema at isa sa mga tricky part sa income taxation is maraming detalye at hahanapin mo ang relevant. Let's say for instance, binigyan tayo ng problem, alin dito ang included as part of gross income? Minsan sa mga statements or minsan sa problem, actually hindi lang minsan kung hindi kadalasan, madaming items yan, may mga included dyan na exclusions, exempted, at yung mga kabilang talaga, yung mga valid na inclusions. So, on the part of the students, hindi lamang sa mga estudyante ko, kung hindi sa estudyante in general, na nagtitake up ng income taxation, ito yung isa sa mga part na may marami-rami kayong kakabisaduhin. Kagaya ng makikita ninyo dito, ito kasi yung inclusions from the gross income, Tapos pagdating dito sa number 1, yung compensation for services or yung compensation income, makikita ninyo ito. Ano yung mga pumapasok. Okay? Tapos in other details, papakita naman ano yung mga excluded, ano yung mga hindi kasama. So medyo struggle ito for the part of the students, lalong-lalo na kapag hirap ka magkabisado. Okay? So that is why for some of the students, hirap talaga sila sa taxation because of these certain aspects of topics. Okay, pero don't worry, susubukan natin. Ayan na naman tayo sa don't worry. Susubukan natin na i-simplify ito kahit na medyo challenging talaga. Gamitin na lang natin yung word na challenging. Now, ano ang mga included sa gross income? In-explain na natin nung previous episode, nung previous lecture, ano ang gross income at ano yung taxable income. And minsan nagagamit yung term na gross taxable income to mean yung mga income subject to taxation. As per section 32, nakalagay dito, as per section 32A of the tax code or the National Internal Revenue Code, ang mga sumusunod ay kasama or included na kapaloob under gross income. Pero not limited to. So, maaaring may mga iba pang items na hindi kasama dito pero posible na maisama under the category as gross income. Now, ang number 1 natin is compensation for services at nakalagay dyan in whatever form paid. What else? Gross income derived from the conduct of trade or business or the exercise of profession, and tawagin na lang natin ito ang business income. Number 3, gains derived from dealings and properties, interest, rents, royalties, dividends, annuities, prizes, and winnings. Familiar yung mga items na ito? Kasi nabanggit din natin ito previously nung pinag-usapan natin yung mga types of income nung classify natin ordinary income, passive income, capital gains. Nakikita na natin itong mga terms na ito. So hindi na ito bago. Yun nga lang, later on, i-identify natin isa-isa yung mga kailangang i-identify para bigyan natin ng diin. Yung mga kailangang bigyan ng diin. Meron tayo ditong additional pensions and then yung partners distributive share from the net income of the general professional partnership. Ito yung share in net profit na dinidistribute natin. Pag ang pinag-uusapan natin is partnership accounting na naging topic na ninyo sa mga other subjects, mga lower accounting subjects. Okay. Now, puntahan natin itong item number 1, pag-usapan natin yung compensation income. Kasi previously, kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ko na hindi lamang salaries and wages ang nakapaloob sa compensation income. Marami pa pong iba. So eto na nga po iyon. Ang mga sumusunod ay kasama under compensation income. Salaries, okay, wages, emoluments,
honoraria, taxable bonuses, allowances, fringe benefits, fees, including director fees if the director is also an employee ng employer. Tapos, eto nakalagay, taxable pension and retirement pay, commission, compensation for services on the basis of a percentage of profits, commission on insurance premium. Ako, ano-ano nga ba ito? Tapos, pagdating dito sa 13 to 18, tips, marriage fees, baptismal offerings, sums paid for saying masses for the dead, and other contributions received by a clergyman, evangelist, or religious worker. So, etong apat related sa simbahan. Okay, regardless kung anong klaseng religion man yan. And number 18, other income of a similar nature. So, ito yung tapunan nang hindi ma-classify dyan. Now, etong mga ito, kung makikita ninyo, masyadong madami. Pero ito lamang ang tatandaan ninyo. Yung label or yung term na ginagamit, okay, sabi dito, by which it is designated and the basis upon which the remuneration is paid is immaterial. So, hindi na ito magmamatter. Immaterial siya, hindi siya material, hindi siya relevant. Kasi halimbawa, makikita ninyo itong mga items na ito, iba-iba. Pero, dahil nakita ninyo sila as falling part of or forming part of the compensation income, or regardless of the term, they are compensation income. Now, ang sinasabi pa dito, yung basis upon which the remuneration is paid is immaterial. Kasi, ito, makaka-relate dito yung mga working student. Hindi ko lang alam kung sa mga estudyante ko may mga working student. Baka gusto ninyong mag-comment para malaman ko kung sino-sino kayo. May mga iba na ang bayad arawan. Ang tawag natin doon, daily paid. Ang pinaka-common is bi-monthly or yung kinsenas katapusan, di ba? May mga iba na pinapasahod ng isang beses lang sa isang buwan. Monthly. Yung iba naman weekly. Pero immaterial yon. Yung basis kung kailan ka binabayaran, walang bearing na ito. So, tandaan natin itong mga ito. Now, dahil ang pinag-uusapan natin ay compensation income, etong item number 1, bigyan lang natin ng diin ang ilan sa mga items na kailangan ninyong tandaan when we are talking of compensation. Okay? Now, here, classification of compensation income. Sabi ko nga, makaka-relate dito yung mga working student o yung mga nagtatrabaho na or yung nagtrabaho in the past. Meron kasi tayong tinatawag na regular compensation and then the supplemental compensation. Ang regular compensation, ito yung basic salary mo, basic pay mo. Kunwari, sa employment contract nakalagay doon, ang monthly salary mo ay 20,000 a month. So, kada kinsenas katapusan, 10,000. Naka-fix yun, basic salary. Pero syempre, subject to deductions kung pala absent ka. Meron pa tayong mga fixed allowances. Pag sinabi nating fixed, every payroll or every cut-off, meron kang specific na amount na matatanggap on top of your basic salary. So, kunwari, allowance for representation, transportation, and others paid to an employee per payroll period. Rice allowance, kunwari, transportation allowance kung naka-specify na pabisaya tayo, kung naka-specific doon, naka-specified yung specific amount na yon. Redundant na ako sa specific, sorry. Kailangan nating isama siya doon at that is considered as regular compensation. Now, ang the rest ay tinatawag natin na supplemental compensation. Ano-ano ito? Ibig lang nito sabihin, in addition to this regular compensation, meron pa kasing natatanggap yung mga employees. Kung ikaw ay pumasok more than your required na 8 hours a day, which is mandated by law, Kasi ang working hours sa isang araw ay 8 oras, 8 hours, di ba? Pag sumobra ka doon, nagtrabaho ka more than 8 hours, you are entitled to overtime pay and that is a supplemental compensation. Fees, including director's fees, nakapaloob siya dito. Commission, eto normally sa mga
sales and marketing, and other departments na may mga hinahabol na quota. Kunwari, sabihin na natin na ikaw ay nagtatrabaho sa isang manufacturing, sa isang dealer of car dealers. O, syempre, para ma-encourage ka na magbenta at para madami yung mabenta mo, bibigyan ka ng komisyon. Sa kada sasakyan na mabebenta mo, may porsyento kang matatanggap. And that is a supplemental compensation. Kasi variable yan, depende kung makabenta ka ngayon ng sasakyan or hindi. Okay? Profit shares. Okay, eto, profit share. Napakaganda nito. Depende sa performance ng company. May mga ibang companies na nagbibigay ng profit sharing. For example, dati akong auditor, external auditor. So sa pinasukan namin, sa pinasukan ko, which is Isla Lipana and Company, okay, meron kaming natatanggap na profit share every year. And disburse ito 2 beses sa isang taon. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano, at kung kailan, basta meron niyang profit sharing. Etong profit sharing na ito, this is one of the schemes na binibigay o pinapakita para naman ma-encourage yung mga employee na mag-contribute for the improvement, para tumaas yung benta ng company, and para na rin makinabang sila. So that is profit sharing. They have a share in the profit of the business kahit sila ay mga empleyado lang. Meron pa tayong tinatawag na mga monetized vacation and sick leaves. Okay? VLSL or SLVL credits. Then, we also have fringe benefits, pero applicable sa rank and file employees. Meron tayong separate session on fringe benefits sa isang video lecture. Hiwalay na video lecture. Hazard pay. Ito hazard pay, usually sa mga allied profession, mga medical profession, dangerous, or doon sa mga trabaho kung saan yung nature ng kanilang work is medyo delikado, may mga hazard pay sila na natatanggap. And then, taxable 13th month pay and other benefits. Pag-uusapan din natin ito pag na-discuss natin yung mga de minimis. And others with or without regard to payroll period. So, ang tawag sa kanila ay mga supplemental compensation. So, hindi lamang basic salary, yung basic pay yung natatanggap mo, depende na nga lang yan sa company na pinasukan mo, yung dami or konti ng kanilang add-on compensation. Okay? So, usually sa mga multinational corporation, ayan, madaming mga add-ons yan. Para naman, mas ma-encourage sila na, dito ka na magtrabaho, and at the same time, para ma-improve din yung kanilang performance. Now, ano ang treatment sa last pay? Kasi dito walang nabanggit Pero alam naman natin kung ikaw ay nag-resign, real talk tayo and sana makarelate kayo sa akin. Kung ikaw ay isang empleyado na, nagtatrabaho ka na sa isang company for how many years or how many months, tapos nagsawa ka na, gusto mo na mag-explore ng ibang field or gusto mo naman na magkaroon ng other experience. So, you might be exploring to a different company, you are looking for a new job. Now, syempre, pag umalis ka doon, may matatanggap ka na last pay, terminal pay, or final pay yung tawag sa iba. Etong mga ito, these are remuneration for services na natanggap mo from your former employer. Ikaw, former employee din ng employer na yon. Kung saan, etong pinabayad sa'yo as your last pay, nangyari ito during the time when there is still an employer-employee relationship. Although, ang payment nangyari at a future date. Now, sabihin na natin na nag-resign ka January 31, pero natanggap mo ito after 2 months. O halimbawa, March 5. Although March 5 mo yan natanggap, yung amount na yon, yung final pay mo, that is still a compensation income. Kasi kinita mo yon from the past, late nga lang yung disbursement kasi may mga clearance pa yan na tinatawag. So that is still a compensation income because yung na-earn mo na yan, mayroon pa kasing employer-employee relationship nung time na yun. Okay? Now, how about yung separation pay? Meron kasi tayong tinatawag ng mga voluntary and involuntary resignation.
Etong tinatawag natin na etong last pay, terminal pay, final pay, that is voluntary separation. Sorry, hindi pala resignation. Ito, nag-resign ka voluntarily. Pag involuntarily, wala sa control ng employee. At meron tayong tinatawag kasi dyan ng mga separation pay. Now, we will discuss it on a separate video lecture for the proper treatment of separation pay because, okay, under the exclusions from gross income, ito papasok. So, hintay lang po kayo, pag-uusapan natin ito separately. Ngayon, example natin, para lang mas maintindihan ninyo. At para makarelate kayo, gamitin natin si Gerald, si Bea, and si Julia. On February 28, si Gerald resigned from Bea. Okay, sorry, naging babae si Gerald. It should be his former employer. Ayusin ko na lang ito mamaya. Due to better career opportunities offered by Julia. Na-pirate si Gerald, ni Julia. Gerald started working for Julia on March 5. Now, on March 8, Gerald received his final pay from Bea, covering the work days from February 10 up to his date of resignation, which is February 28. Now, the question that we have to determine the answer is, should the amount received by Gerald as final pay be treated as compensation income? And alam naman natin, kaka-discuss lang natin dito, the obvious answer is yes. The amount received by Gerald pertains to services na pinerform niya during the time that there is still an employer-employee relationship. Okay? So, sana naintindihan na ninyo, na-visualize na ninyo ang ating illustration at yung concept ng last pay. Okay, what else? Fringe benefits and 13th month pay. Paunang discuss. We will have a separate session on fringe benefits on my future video lectures. Pero pag ang pinag-uusapan natin ay fringe benefits na binibigay sa mga rank and file employees, this is subject to basic tax and yung withholding tax and compensation. Pag-usapan din natin yan on a separate session. Now, pag sinabi nating fringe benefits, these are goods, services, or other benefits granted by an employer either in cash or in kind, in addition or on top doon sa basic salaries to individual employees. So this is a supplemental compensation. Okay, so pag fringe benefits and 13th month pay doon sa rank and file employee, ano yung rank and file? Ito yung mga wala sa supervisory position, wala sa managerial position. Ito ay kino-consider natin as rank and file. Yung mga ordinary employees. Walang posisyon, I mean, wala silang deciding authority, hindi sila naghahawak ng mga tao. Kung may papaliwanag natin ito on that way at kung maintindihan niyo. Okay? Ano tong advances and reimbursements for traveling and entertainment expenses? Minsan kasi, di ba, and I hope you can relate to me, to my story. May mga empleyado kasi na roving. Pag sinabi nating roving, paalis-alis. Hindi nag-stay doon sa opisina on a daily basis. Kasi by the nature of his or her work, kailangan niyang mag-field work. Sabihin na natin mga sales personnel, mga marketing people na pumupunta kung saan-saan para magbenta ng mga produkto, mag-market ng mga products. And kapag nangyari yon, may mga necessary expenses na nai-incur as a result of that. Such as itong mga traveling and entertainment expenses. Okay, itong mga ganito, expenses of this nature, hindi yan kinakategorize as compensation income. Lalo na pinag-uusapan natin advances and reimbursements. Provided na itong dalawang condition will be met or will be satisfied. Ano yung dalawang condition na ito? Number 1, yung expenses are for ordinary and necessary traveling and representation or entertainment expenses paid or incurred by the employee in the pursuit of trade, business, or profession. Sir, pasimplify naman. Halimbawa, meron kayong sasakyan na ginagamit, nagpagas kayo.
O, sabihin na natin na nag-abono ka. Okay? Naglabas ka ng 1,000 for gasoline. Ito, ang tawag natin dito, reimbursements for traveling expense. Sabihin na natin fuel expense. Tapos ipapa-reimburse mo sa company ninyo. These are ordinary and necessary traveling expenses. Kasi hindi mo naman ito mai-incur kung hindi mo kailangan pumunta doon sa destinasyon na pupuntahan mo. So kinakailangan siya. Provided that number 2, etong employee na ito na nag-abono, required siya na mag-liquidate. Nag-abono siya, kaya siya may natanggap na pera. Okay? O kaya naman, advances. Pag advances, may natanggap ka na pera in advance from the company. O sabihin natin, nakatanggap ka na ng 1,000 bago ka pa umalis. Hindi mo yun pera. Okay? And it will not form part of your compensation income kung required ka na mag-liquidate. Ibig sabihin, i-account mo yung ginastos mo. Saan napunta yon? Because that is the expense of the company. Okay? So, yun yung ibig sabihin natin dito. So, they are not considered compensation income pag nag-fall sila sa dalawang conditions nito. I hope I am clear on that. Next, premiums on life insurance. Pag ikaw ay nagtatrabaho, lalong-lalo na kapag ikaw ay regular, okay? Or kahit yung mga probationary, depende sa company na pinapasukan mo. Binibigyan kanila ng life insurance coverage as part of their benefits. Etong premiums on life insurance covering the life of an employee na binabayaran ng employer, okay, taxable income yan on the part of the employee kung, okay, etong employee na ito which is insured, ibig sabihin covered ng life insurance na yon, ay ang direct or indirect beneficiary ng policy na yon. Okay, nagiging taxable income yan. Pag ang beneficiary ay yung employer, hindi yan magiging taxable income. Okay, now, tips and gratuities. May mga ibang trabaho kung saan, let's say, nagtatrabaho ka sa restaurant, waiter ka, or sa mga hotel businesses. Nandoon, usually, service type of business ito, nagkikater ka sa mga tao, and usually, or minsan, yung mga ibang mga customer ay generous. So, nagbibigay sila ng mga tips. Etong mga tips or yung tinatawag natin na gratuities na ibinaya directly doon sa empleyado from the customer ng isang employer o yung customer ng business. Yung employer dito, we are referring to the business, yung negosyo na pinapasukan mo. Okay? That are not accounted for by the employee to the employer. Ibig sabihin, may natanggap ako 100 pesos. Hindi ako required na ibigay ito, i-account ito sa employer ko. Ibig sabihin, sa akin ito. So, halimbawa, yung tip natin na matatanggap dito, na nakikita ninyo sa picture. So, kinukonsider natin ito as taxable income subject to tax. So, they form part of your compensation income. Okay? Tandaan ninyo yan. Next, itong SLVL credits. Ang SLVL credits, ito yung common term na ginagamit sa workplace. Ang tawag natin dyan, vacation and sick leave allowances. Okay? Or simply SLVL credits. SL is sick leave, VL is vacation leave. Now, these are compensation received by the employee na nakabakasyon o kaya nagkasakit kaya hindi pumasok. Pero bayad pa rin siya sa araw na yon na wala siya sa opisina. Ngayon, eto, compensation yan on the part of the employee. Yun nga lang. However, ito second paragraph, yung monetized value ng unutilized vacation leaves. Ano ibig sabihin ng unutilized? Yung hindi nagamit. Kunwari, ang binibigay sa iyo ng company ninyo ay 20 per year. 20 sick leave, 20 vacation leave. So, masyadong generous yung company, eto, monetized value ng hindi nagamit na leave credits of 10 days or less. Hindi bababa, 10 days pababa. Na binayad sa employee during the year are considered de minimis. Okay? De minimis benefit. De minimis benefits. Etong mga ito ay hindi subject sa income tax.
and correspondingly yung withholding tax. Anyway, pag ang pinag-uusapan natin ay de minimis, pag-uusapan natin ito on a separate session para maintindihan natin at i-identify natin ano-ano ang mag-fall as de minimis na hindi subject sa income tax. Okay? Pero ang mga VL/SL ay mga compensation income na natatanggap ng employee and they are subject to tax with the exception of this one. Monetized value ng leave credits 10 days below. Subject yan sa de minimis, hindi yan subject sa tax. Okay? Cost of living allowance, COLA. I am not sure if you are still familiar with this one or kung narinig na ninyo ito. COLA is cost of living allowance. Meron kasi tayong tinatawag ng mga minimum wage earners, especially in the past na nakahiwalay pa ito. Although recent wage orders, check ninyo sa Department of Labor and Employment na website, tapos i-redirect kayo, hanapin ninyo yung NWPC, National Wages and Productivity Commission na website, kung hindi ako nagkakamali. May mga recent wage orders kasi doon na kung saan incorporated na yung COLA. So halimbawa, dito sa Metro Manila, 537, kung updated ba ako, 537 ang minimum wage, naka-incorporate na dyan ang cost of living allowance na dati nakahiwalay pa. Now, yung mga MWE, we will be discussing it separately also in a separate video lecture because they are exempt from income tax. So, hindi sila binubuwisan. Okay? For what reason, malalaman natin later on pag diniscuss natin yung MWE. Ano pa? Ito, retirement benefits, separation pay, pension, etc. Retirement pay. Ano ang retirement pay or retirement benefits? Pag ikaw ay umabot na sa mandatory retiring age na 65 or pwede ka naman mag-retire kapag dumating ka ng 60 years old or pwedeng early retirement provided na na-reach mo yung kailangan na number of years. Separation pay. Ito yung natanggal ka talaga, hindi sa iyong kagustuhan. Pension, among others, these are tax-exempt income na natanggap ng empleyado from their employers. And we will also discuss it separately pag pinag-usapan na natin yung exclusions from gross income. So malapit-lapit na ito sa mga susunod natin na video lecture. But take note, they are tax-exempt. Hindi siya isinasama natin sa compensation income for purposes of income tax computation. Okay? So hanggang dito na lang pala yung ating discussion sa ngayon. I hope na intindihan ninyo ang ating topic at yung mga items na binigyan natin ng diin. Kung meron kayong hindi naintindihan, kung may mga questions kayo na gusto ninyong itanong, please comment down below the comment section or again, you know where to find me, especially if you are my student. So thank you and I'll see you soon. Bye-bye.